Hi everyone, my name is JC of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farming. Good day everyone, and in this episode I'm going to share with you a not so good news about our relatively new journey when it comes to raising rabbits. So may sad news tayo today. Mga 2 weeks pa lang sa akin itong mga rabbit natin, kagaya ng mga nabanggit ko dun sa mga previous videos natin. And admittedly, I am still relatively new in the rabbit industry. But prior to acquiring these rabbits, kapag-aral naman tayo, self-study about rabbitry. Ang inaral natin ay hindi lang yung mga vlogs ng mga nakapag-rabbit na, kundi yung mismong mga thesis, plural, ng mga veterinarians and animal nutritionists na nagsulat ng mga literature patungkol sa kuneho or rabbit. Ano yung not so good news natin today? Itong F1 New Zealand daw natin, nagpakita siya ng signs of wanting to give birth kahapon. And nilagyan natin siya ng mga gula-gulanit na papel na walang sulat. At saka, actually hindi naman ito yung nest box na nilagay ko, no? Mas malapad dito yung nest box. Binalita ng caretaker, kinaumagahan, this morning, na may 3 siyang anak na patay. So, I was trying to consider lahat ng mga possible reasons kung bakit kaya namatay yung mga anak niya. Nakunan ba? Or na-stress kaya? O kung nakunan, ano kaya ang posibleng dahilan bakit siya nakunan? So, since wala pa ako ganun ka-rich na experience-based observations patungkol sa pagrarabbit na pwede kong i-factor in sa mga posibleng naging dahilan ng pangyayaring ito, ang ginawa ko, nag-research muna ako. So, kung nakunan siya, ano yung mga possible reasons? Ito yung anak niya na, isa sa mga anak niya, isa sa mga kids niya na namatay. Sayang. This is my first time pa man din. Ito, nakita niyo ba? Sa camera. Ayan. So, it's very unfortunate, no? Napaka-excited ko pa man din today na bumisita ulit sa farm. Everyday kasi nagbi-visit ako sa farm. I'm not only a weekend farmer despite my ridiculously busy schedule in the business. Ayun, nakikinig siya yata. Nakikinig yata yung rabbit ko. Pasensya na, sorry. Ang gagawin ko siguro in this episode is mag-share ako ng mga natutunan ko based on my research. Kung nakunan siya, ano yung mga possible na dahilan ng para makunan ng isang rabbit. I'm going to share those with you. And I'm going to share with you as well my learnings, what I've learned doon sa things that the previous owner could have done para makapag-prepare sana ng mas maayos ang magiging bagong owner ng rabbit na to. I mentioned in my previous videos na yung mga extra purebred Rhode Island Red Roosters ko ay sinuwap ko lang sa mga rabbits na to kasama na yung cage. Meron akong 15 rabbits ngayon, fancy and mid-type rabbits. May F1 New Zealand, F1 Californian, F3 Californian, may Palomino, and may Mini Rex, etc. May Lionhead. So, kwento ko muna, no? The things that the previous owner could have done so that I could have prepared in a much better way sana. But I'm not saying this, I'm not sharing this with you para isisi dun sa may-ari. I had a choice naman di ba? Kung nakulangan ako doon sa management ng dating may-ari, I could have said no. I could have not accepted these. Pero since experiment ito, tanggap ko naman sa sarili ko na I started small. This is a relatively small quantity para sa akin. Part yan ng risk management ko, kwentado ko na yan. No? What's the amount of risk that I can handle sa rabbitry? Including the cost, the amount of time that you need to spend, when it comes to earning an experience-based knowledge sa pagra-rabbit,
kwentado ko na yan. So, accepted ko na rin yan. So, tinanggap ko kahit na nakulangan ako doon sa management na, ano yung nakulangan ako, hindi na nabanggit sa akin kung kailan na-breed, dapat, naka-record yun dapat eh. Kailan na-i-breed, kung na-breed siya. Kulang yung sasabihin mong buntis siya, kailangan malaman ng may-ari kung kailan siya na-breed para matansya niya kailan yung birthing week. Kasi kapag manganganak ang rabbit, alam natin 30 days yan. Minsan napapaaga based on my research, 28 days. Minsan na-delay ng 2 to 3 days. So, plus minus 2 to 3 days ka lang dun sa 30-day period na pagdadalang rabbit niya, pagdadalang kids niya. No? So, hindi nabanggit yun. That should have been mentioned. That should have been recorded. Dapat napasa yung record sa panibagong may-ari o sa pagbebentahan mo o sa pagsaswapan mo, pagswapan mo. And ano pa? Actually, yun lang sa topic na to. Yun ang number one na important thing, no? Instead of, kasi kapag wala yung record na yun, ano mangyayari sa bagong owner? My only choice was to guesstimate. What does it mean? To have a guess-based estimation kung kailan siya manganganak. Buti na lang, nag-aaral ako, alam ko yung mga sinyales kung kailan na parang gusto ng manganak ng isang rabbit. So kahapon nakita ko, it was plucking yung mga feathers niya sa side and sa breast part. Nilagyan ko siya ng mga gula-gulanit na yellow paper na walang sulat, and then naglagay ako ng nest box. Hindi ito yon. And unfortunately, sabi ng caretaker, nakita daw niya sa screen, hindi siya sa nest box ng anak. Yun. Now, on my part, may nakikita din akong possible na kakulangan on my part din. Ano yun? Naka-place nitong cage na to sa isang area na kung saan medyo may kalapitan doon sa mga manok, sa mga peking ducks, sa dinadaanan ng tao. And pinuna ko yung mga vlogs ng mga nagra-rabbit, napansin ko talagang isang kulog pa nga yung iba, may sarili silang area, yung hindi dinadaanan ng tao, hindi siya talaga siya daan, hindi siya patio, no? Or malayo siya doon sa mga ibang alaga. That's why I decided na ilagay ngayon itong cage na to, ilipat siya dito sa isang side ng bahay ng caretaker namin na pinatayo namin na mas tahimik kumpara doon sa dating pwesto nito. And itong spasyo na to, based sa kwenta ko kanina, kung magkakaroon ako ng magpapagawa ulit ako ng mas maganda, mas maluwang-luwang na rabbit cage na may 3 palapag sa side na to at sa side na yan, gitna ang daan. Itong area na to, more or less, kaya nang mag-contain ng more or less 100 cages. Sabihin na natin 100 breeders na rin. Anyway, may part naman na kwarto itong caretaker's house para sa mga paglalagyan ko siguro ng mga bagong mga kits, no? Grower house. So anyway, itong area na to good for 100 breeders. Diretso nito. Doon yan. So yun ang nakita kong kakulangan. When it comes to food naman, ito pala, dako na tayo ngayon doon sa nabanggit ko na sa inyo, no, yung things that the previous owner and I could have done better. So yun na. Sa mga katulad ko rin na relatively new sa pagrarapit, sana may napulot kayong something doon sa sharing ko na yun. And then doon naman sa part na mga possible reasons kung bakit nakunan. But I think mukhang hindi naman siya nakunan. Kasi doon sa mga nakikita ko sa video sa YouTube, yung mga sinasabi nilang nakunan na rabbit, yung mga lumabas sa kanila parang mas maliit doon sa pinakita ko sa inyo at parang mas makintabang balat na parang lechon ng tsura, ano? I don't know, baka tumagal na lang kasi yung patay na rabbit kung kaya hindi na gano'n ang itsura niya, I don't know. Anyway, pagpalagay natin, sige, nakunan to. Ano yung mga possible reasons based on my research? Possible reasons ay may bacteria doon sa inumin nila, mamaya ibabalik yon. Mabigat kasi kaya tinanggal muna namin nung ilipat namin to. Possibly may bacteria dun sa inumin. Pero sa tingin ko hindi yun ang dahilan kasi pinapalitan yon regularly at nililinisan. Another reason daw ay yung relatively new ang nutritional value na pinapakain sa kanila, which I think that's not the case. Bakit? Kasi pinapakain ko sila ng 70-30
70% grass, 30% commercial pellets. Check sir ang binibigay sa kanya. So 50 grams per day. And then hindi naman nauubos ang laman nito. May dahon ng saging, may super napier, may balunggay, may madre de agua, may mulberry leaves, hindi yung prutas mismo. May indigo fera. So masusustansya yung mga nilalagay dito na hindi nauubos yan. Another reason daw is yung stress. Ano ba yung posibleng panggalingan ng stress ng rabbit? Maingay, ano pa? Sa mga ibang vloggers na napanood ko is yung kapag dinaanan sila ng bagyo, siguro dahil sa kalampag ng kalampag siguro ng bubungan o ingay ng bubungan. Parang sa mga itik din, pag maingay yung bagsak ng ulan or yung hangin, ay iingayan ng itik, minsan tumitigil sa pangingitlog. But that's a different story for another video. So yun mga possible causes of stress. Tatlong nabanggit ko yata. I think yun, stress siguro to. And that's one of the reasons why I decided na pilipat ko sila ng area dito. At papa-improve ko to, papa-extendan ko tong bubong na to sa sakit sa pader para mas malilim siya. Ayun, yun lang guys. I just wanted to share with you my experience kahit sabihin na pa natin bagito ako when it comes to raising rabbits. Para sa mga katulad kung nag-uumpisa pa lang, kahit gaano pa tayo kabago sa paglarabbit, it's not a reason for us not to share our experiences kasi yan ang pang-validate natin sa knowledge natin, sa book-based knowledge natin. Ang pang-validate natin doon ay yung experience natin. So hindi ako maghihintay na maka 1 year muna ako ng experience sa pag-aalaga ng rabbit before I produce videos, rabbit-related videos like this. So I hope you appreciate that. I hope you've learned a new thing or two in this video. And if you did, please like and share this video, and don't forget to subscribe to our YouTube channel and hit the notification bell so you're always updated every time I upload a new video. And if it's not too much to ask, you may also visit our website at www.alphaadventure.com. Plus, you may also like or subscribe or follow our Facebook page and Instagram accounts. Just look for Alpha Adventure. Alright guys, I think that's all for this video. Again, this is JC of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farming. Thank you guys.